Nag-i-invest sa stock market yan. Pero nag-i-invest sa stock market yan because of the risk. Meaning, ang tingin sa stock market parang casino. So kung pinasok niya pera niya sa'yo, parang sinabi mo na rin lang, pumunta ka sa casino at pina-invest mo sa iba. Di ba nakakatawa yun? So gusto nila yung feeling na sila yung nag-invest. So do not offer that. Instead, offer the more conservative one, your bond funds, etc., etc. Okay? Now, kanina nagkukwento kami nila Shasha dito sa table. Meron kayong guaranteed product, correct? Ang tawag doon? Ano? Madinig ka lang, lolo. Ano na? True love, wild. Where true love, wild. Ano? True love is wild. Oh, wow. Right. Alam mo ang problema mo sa product na yon? Maganda yung product na yon, ha? Pero may problema kayo. Ano problema nyo doon? Lahat ng insurance company meron nun. So you see, papasok ko sa kliyente, o-offer ko yun. Ano problema doon? Ang dami kong kalaban, correct? Which ironic, ako nasa kliyente, alam mo nang bibenta ko? Ay, bibenta ko yung CFF nyo. CFF nyo. Bakit? Kasi wala yung kalaban doon eh. Ang question ko, paano ko gagawin yun? Paano ko gagawin yun? Sino turuan ko paano ko bibenta yun? Okay. Kapag di-develop ako ng isang product, Mr. Client, at ginagaranti ko sa iyo lahat, isa lang ibig sabihin nun, I will do a worst case scenario. So meaning, kahit na ano mangyari, mababayaran pa rin kita. So ibig sabihin, ang assumption ko ng interest mababa, yung mortality ko mataas, etc., etc. Worst case scenario. Para pag nangyari yung worst case scenario, mababayaran pa rin kita. Tama ba? Ito yung problema sa worst case scenario product. Anything better than the worst case, talo ka na. Okay? So what do you want? You want a realistic product. I cannot guarantee everything, but enough for you to get a return similar to the guaranteed one. So hindi ko assume na ang interest rate ko ganito lang kababa. Kung ano yung realistic, ito yung bibenta ko. Okay? Bakit? Para pag umama yung worst case scenario, yung return ko sa worst case product magiging pareho. Correct? Yung realistic product ko, pag tumama yung worst case, magiging pareho lang yung return niya sa worst case product. Correct? Pero hindi ba yung product ko realistic product? So anything better than the worst case, you get the benefit. So you do that, you're better. Okay? Okay. Risk and return. Okay. So, Chinese, kapag negosyo, kapag investment, hindi pareho tingin yan. Pagdating sa investment, bakit pinag-usapan Melvin investment? Kasi, let's admit it, half of your product is investment. Okay? So, in the world of Chinese are conservative. Okay? Conservative. I promise you, kung ang binenta mo sa kanila at ang underlying ay yung bond fund o yung CFF nyo, your client will appreciate you way better than if you put it in an equity. That I promise. Right? Now, let's talk about my number one proposition, how I sell to the Chinese market. So, I started doing this noong 2020. Ever since, I've been using transfer planning already as my technique to sell. So, what I'm also going to do, nag-request ako ng flip chart. Ano dyan na yun? Pwede bang patulong? Okay. What I'm going to do is I have a slide, but what is important for you guys is to look at how I do it. Okay? Ang purpose ng slide is just for your guidance, but what's very important is you see me how I do it. Okay? Okay, let's start. Okay, this is just the definition of estate planning. It's the orderly arrangement of a client's affairs so as to obtain during his lifetime comfort and security for himself, those who entitled to his support as well for those he loves,
and to provide for them upon his death in a legally and acceptable cost-efficient manner. Okay, sobrang technical, correct? Okay, do not ever tell this to your client anymore. Huwag niyong pakitaan ng slide na ganito. Pinapakita ko lang sa inyo ito kasi gusto kong pahirapan buhay niyo. Okay? But what I want you to note is this statement. To attain during his lifetime. So you see, when you talk about estate planning, Mr. Client, you don't talk about transferring wealth when you die. You talk about estate planning, my number one priority will still be for your benefit. Nakita mo how I started? Bakit? Karamihan ng tao, Chinese ka man o hindi, pag matanda yan, very sensitive. Pag ang perspective mo, lumapit ka sa kanya, sinabi mo mag-estate planning ka sa kanya, pinakaunang isipin niya, shit, sorry, recorded ba? Ganun ha? Patay, di ba? Pag-uusapan na natin yung paglipat na ng ari-arian ko sa amin. Guess what? That will strike a needle sa client mo. Kasi madalas hindi pa siya ready, correct? But what did I do? You see, Mr. Client, in estate planning, my number one priority will always be your wealth. And only after that, will I now talk about or fix kung ano ngayon yung mababa sa mga mahal. With that simple assurance, alam niya kung priority. Okay, good job, guys? Okay. Now, pag namatay ang isang tao sa Pilipinas, sino unang beneficiary? Ha? First family, bakit may second ka ba? Ha? Spouse? Immediate. Oh, alam niyan eh. The first beneficiary is your government. Tama? Because kung wala kang ginawa, you will fall under what we call as the generic plan. O, tinan mo ha, wala pa ako sinusulat sa board ha. Lahat ng ginagawa ko so far is nagboboka ako. So far, lahat ng sinasabi ko, madali lang i-memorize naman, di ba? O, number one, ito ang priority ko. Number two, sa Pilipinas, pag namatay ka, sino number one beneficiary mo? Di ba, sabi natin, yung government, correct? Sino number two? Okay, sino number two? Yung so number two is creditors mo. Number three is, sino yung number three? Yung family mo. Everybody else do not get it. Okay? Now, bakit natin sinabi that the number one beneficiary is your government? Because okay, in fact, I just wanted to also make that correction kasi Tanjay was mentioning the word inheritance tax. Do we use inheritance tax? The Philippines? What do we call it in the Philippines? We call it estate tax, correct? Okay, you know why? Because inheritance tax and estate tax are not the same. Okay? So, no difference. Okay. Estate tax is the tax that you impose on the donor. Inheritance tax is a tax that you impose on the donee. So you see, the Philippines, we use estate tax for a very important reason. The tax is on the owner, yung nagbigay. The inheritance tax is a tax that you impose on the donee, yung tatanggap. Okay? Now, sinabi natin kanina, estate tax is the number one, kaya siya ang number one beneficiary government. Now, look, from here, sulat ko na to. Sabihin ko sa kanya, Mr. Client, the formula is very simple, very easy. Gross estate minus deduction equals net estate. From the net estate, we will apply the 6% tax table, and then we're gonna get the tax due. Ito lang ang sinusulat ko pag nasa harap ako ng kliyente ko. Okay? Now,
Anong laman ng gross estate? Ano sa tingin naman ng gross estate? Ano? Yung kotse mo, bahay mo, ano ba? Ha? Assets, okay. Is it safe to say all the assets that you own? Is it safe to say all the assets that you own? Yes, okay. Now, other than all the assets that you own, ano pa kasama sa gross estate? Other than all the assets na pag-aari mo, ano pa kasama sa gross estate? Okay. Listen guys. Property you used to own can form part of the gross estate. Ito ko yung itsura. No. Property you used to own can form part of the gross estate. Sino dito nakulat? Ito, nakakulat, di ba? Right? Okay. I'll give you an example. For example, let's say, tatlo sila anak ko. Okay? Pero ikaw ang favorite ko. So, buhay pa ako, binigay ko na lahat ng property sa kanya. Okay? Now, a few years later, namatay ako. Yung dalawang anak ko, may mamamana pa ba? Wala na. Kasi ngayon pa lang, binigay ko na lahat ng ari-arian ko sa una kong anak. No? So that's why, ang tunay na nakasulat sa batas ay, all the property that you gave away during your lifetime will be collected back as part of the computation of the deed. Gulat kayo? Yun. Bakit ko tinuturo yan? Lahat ng tinuturo ko sa inyo, that will lead on how I close my millions of cases in estate. Right? Now, guess what? Sino dito nagulat doon sa sinabi ko? First time narinig niyo yun. Okay? Tingnan nyo. Ang dami ng taas ng kamay, correct? Ano lang ibig sabihin nun? Kung kayo, first time nyo narinig to, I promise you, yung client ko, first time din na narinig yun. Nang makakabenta ba ako sa sinabi ko so far? So far, wala pa. But you know what I did? I just set up my credibility. Ngayon, ano pakiramdam mo? Ang pakiramdam mo ngayon, may matututunan ka sa akin. Oh, that's something new. Tama? Now, ina-expect ko na ngayon, if I stay, if I listen, mas marami pa akong matututunan. Okay, good? Okay, may pangatlo yun. Property that you never own can form part of the gross estate. Nakakaasar na yun, di ba? You never own it, it will still form part of the gross estate. Yung portion na yun, hindi ko na pag-usapan. Right? Now, from the gross estate, pupunta ka ngayon sa deduction. Okay, ano yung mga deduction natin? Yung pinakauna, pinakamalaki, is your house. 10 million pesos. 10 million pesos. Okay, second, 5 million standard deduction. So far, lahat ng sabi ko, madali naman paalala, di ba? 10 million bahay, 5 million special deduction. Correct? So, pag may 100 million ako dito, okay, sabihin mo na lang, meron akong bahay at meron akong 5 million, 15 million ngayon yung deduction ko, 85 ngayon matito. Okay? Now, bakit pag nagpe-present ako sa client ko, nagsusulat ako? Kasi I promise you, kung nagsusulat ka, yung attention ng client mo sa sinusulat mo. Kung may slide ka, the moment na nakita na niya yung slide, nawawala na yung attention niya. Kasi feeling niya, nabasa na niya lahat ng gusto mo sabihin. Pero kung nagsusulat kayo, lahat ng attention niya palagi sa sinusulat. Clear? Now, from the 85 million, ang sabi sa batas natin, dito mo raw ibabawas yung share ng surviving spouse. Okay. Gaano nga ulit kalaki na kukuha ng asawa? Ha? Gaano kalaki na kukuha ng asawa?
50%. Depende sino yung asawa, no? Minsan 100% nakukuha niya eh. Okay, correct. 50%. But I'll put a caveat there. It's only 50% of the conjugal share. So it's not 50% of everything. It's only 50% of the conjugal share. Okay, what do you mean? Meron ba bang hindi conjugal share? Yes! Bakit? Kasi sa Pilipinas, may 3 klaseng marriage. Alam niyo ba yun? May asawa ka na ba? Wala pa, okay. Hindi dito may asawa. Wala pa kayo asawa lahat. Ay, may asawa. May 3 klaseng marriage. Yung pinakauna, tinatawag natin na permanent. Yung pangalawa, temporary. Pangatlo, renewable. Okay, binibiro ko lang kayo, baka masyado matuwa yung mga lalaki dito. Talaga? Nakakainis naman, hindi ko sinabihan nun. Tama, di ba? Asawa ka na ba, miss? Okay, so the first type of marriage in the Philippines is what we call as absolute community property regime. Okay? Sulit niyo yun. Hindi kita matapos. Biro lang. Absolute community property regime. Ano sinasabi doon? Any property that you own before marriage, you bring it into the marriage. Okay? Okay, so ngayon nag-asawa ka, ma'am. Bago ka nag-asawa, binigyan ka ng tatay mo ng isang malaking bahay. Oo. Okay? So ngayon may bahay siya, nag-asawa siya. Pag nag-asawa siya, yung bahay niya sa kanilang dalawa na yun. Okay? Okay. Yung pangalawa, yung tinatawag natin na conjugal partnership of gains regime. Ano yon? Ano yung pag-aari mo before marriage, sa'yo lang yon. But anything you gained during marriage, sa inyong dalawa yun. Ha? So, meron kang building, sa iyo yung building, pero yung kinikita, yung building, yung dalawa yun. Clear? O, ano tawag doon? Partnership of gains. So, ang conjugal lang, yung gains. So, yung clue mo. Conjugal partnership of gains. Pinakahuli, absolute separation of property gain. Yan naman may memorize nyo. Yung mga tinuturo ko sa inyo, yan yung mga parang masindak yung kausap. Okay? Okay. Ano yung pangatlo? Tama ka dun. Absolute separation of property. Okay? So kung ano sa'yo lang. Kahit nag-asawa ka, lahat ng gains sa'yo rin lang. So you see, Mr. Client, kung pipili ka, kung anong gusto mo, dapat piliin mo yon bago ka mag-asawa. Okay? Doon lumalabas yung tinatawag na prenup. So under the prenup, sasabihin mo, I want to get married under the absolute separation of property regime. Diba? Lalim, di ba? Okay? Tingnan nyo itong ginagawa ko, Mr. Client. For example, siya yung client. Ano name mo, ma'am? Kesha? Okay, kausap ko si Kesha. Okay, ma'am, ito yung problem. So, for example, si Kesha may anak na ng mga laga, binata, na mag-aasawa na. Kinakausap ko ngayon si Kesha. Kesha, ito yung pinaka-challenge mo. Pag binigay mo yung property ngayon, by the time na nag-asawa sila, yung property na binigay mo sa kanilang dalawa. Gusto mo ba yun? Nakita mo yung kliyente mo, yung boyfriend pa nun, mukhang pera. Magala, okay. Okay, ganyan, paano ko gagawin? Mr. Client, ang solusyon doon is very simple. All you need to do is to just give the property when they're already married. Kasi pag binigay mo yun, nung mag-asawa na sila, sa anak mo lang, yung property na yan. Sinusulat nyo ba? Kita nyo? Oh, guys,
May natutunan na naman ba kayo bago? Yes. Hindi niyo anong ginagawa natin dito. What you're doing is you're accessing credibility. Pinapakita mo sa client mo, naku, itong tao ito, dami alam ah. Pero ang hindi nyo naisip, lahat ng sinasabi ko mamaya, meron niyang patutunguhan. Ang ginagawa ko ngayon, pinaprime ko na yung kliyente ko, yung the way he will think after. Right? Okay. So therefore, kung ang client mo, meron siya ngayong, sabi mo na lang, lahat conjugal, no problem. Sabi mo na lang 50 million. Ilan na matitira? 35 million. Correct? From the 35 million, dito mo ngayon lalagyan ng 6% tax. Magkano yung tax niya? 6% times 20, 35 million times 6%. Magkano? 2.1 million. Question. Malaki ba ito? Di ba ang turo sa atin, yung insurance, pambili mo ng tax. Bibili ka ng insurance, pambayad ng tax. Tama, di ba? Okay. Malaki ba itong 2.1 million coverage? Happy na ba kayo dito? Di ba? Ang cute-cute na ito, di ba? Can you just imagine magkano ang premium ng 2.1 million? Eh kung ginamit ko yung formula ni Sanjay, 1% ng 2.1, eh di 20 plus thousand lang yung premium mo. Tama? Eh di magkano lang commission doon? 5,000? Sabi mo na lang sa pro, magkano commission, magkano premium ng 2.1 million? Magkano? Ha? 600? 300? 3,000 pesos ang premium nito? Per month. A month, so 36 a year. So 36,000 pesos. Magkano commission nyo? 1.3. Oh my God, lugi pa kayo, drop kayo. And you're talking to a 100 million client. Makatarungan ba yun? Grabe, hindi. Sa tanan ng buhay ko, never ako nagbenta using this technique. Kasi ito ang ginagamit ninyong lahat. Diba? I promise you, ako, pinapost na ng last 15 minutes. Okay, hindi na ako titigin sa kanya. Okay. Titigin na lang ako palagi dito. Yung palagi kinatatakot ito pag naglalabas na ng timer. Okay. Tingnan mo, ano sasabihin ko sa client? So, Mr. Client, huwag mo nang problemahin yung estate tax mo. Sa sobrang liit niyan, that will not be your problem anymore. Guess what? Promise ko sa'yo, magugulat yung kliyente mo. Kasi akala ng kliyente mo, may bentahan mo siya using that technique. And sinabi mo yung exact opposite, huwag mo nang problemahin yung estate tax mo. Gulat kayo so far? Oh, nakita mo, yung kliyente mo yun. Okay. Now, normally, sa client, pinapakita ko pa sa kanila yung sharing and so on and so forth. Pero with the lack of time, dahil pinupusan na ako dyan. Okay, so ano ginagawa ko? From there, ini-explain ko na lang sa kanila yung tinatawag ng flow of the river. Yung flow of the river is, sinasabi natin dito, sino ang magmamana ng pera mo. So paano ba ang river? Paano river? Pababa. So, ang first line of beneficiaries mo, spouse and children. Pag wala kang spouse or children, parang hinarang mo pababa, akit ngayon yung tubig, parents. Pag hinarang mo na naman yung tubig sa taas, harang sa baba, harang sa taas, water will go sideways, brothers, sisters, nephews, and nieces. So normally, pagdating doon, pinag-usapan na namin, paano yung sharing, etc., etc. Okay? Now, ano ang problem sa river na yon? Kasi you have to unearth the problem. Okay? Ilang anak mo, ma? Wala kang problema. Ilang anak mo, ma? Dalawa. Dalawa problema niya. Dalawa anak niya. Okay? Sa totoo lang. Meaning, lahat ng family may favorites. Nakita ko, sama ng loob. Ano talaga, oh. Halatang hindi favorite eh. Ito favorite mo. Hira lang. Okay? Anong problema? Kahit anong gawin mo, sabi nga ng tatay ko, maski daliri natin hindi pandemic. Malalim, no? Mas malalim tayo pag Chinese. Kaya hindi nyo maintindihan, kaya tinagawin. Okay, so anong problema doon?
kung ikaw may 4 ka na anak, for sure, hindi pare-pareho ang buhay niya. Dahil hindi pare-pareho ang buhay niya, hindi pare-pareho ang tulong na bibigay mo sa kanya. Tama ba? So therefore, ang problema natin sa government-made plan, other than ang number 1 beneficiary yung gobyerno, hindi mo magagawa yung gusto mo. Okay? So therefore, dito ko ngayon nilalabas yung 5 technique, yung tinatawag natin last will, donation, trust, family, and close corporation, bank deposits, and mutual funds. Now, yung last will and testament, kapag abogado na magtuturo sa inyo, sigurado yan ang pinakaunang tuturo niya sa inyo. Bakit? Kasi yan ang negosyo niya eh. Alam mo ba magkano ang bayad sa abogado? Pag gagawa ka ng will, napakamura lang. 50,000 tapos na. Pero hindi kumikita ang abogado sa paggawa ng will. Kumikita ang abogado kapag in-execute na niya yung will. Pag in-execute na niya yung will, ang sinisingin niya doon is 3% ng value ng buong debt. So kung pinag-uusapan natin ay 100 million, ikaw kumita kanina ng 10,000, siya kumita ng 3 million. Parang napaka-unfair. So that's why I explain to my client what last will and testament is. But I always tell my client, your last option will be to go to court. Yan ang pinaka-ayaw mo mangyari. Pag pumunta ka sa court, magkakaroon ka lang ng bagong anak. Sino yon? Yung abogado niyo po. Kasi kikita rin yon sa mana mo. Okay? Now, alam niyo ba kung anong favorite ko, guys? Favorite ko ay direct donation. Okay? Now, bakit importante ang donation? Direct donation. Okay. Sir, anong gusto mo? Bigyan ka ng tatay mo ng kotse pag namatay siya? O bigyan ka na niya bukas? Bukas, diba? Kaya lang wala yung tatay mo dito sa bigyan. Okay, hindi na naman yung timer ko. Okay. Okay. So between donation, anong advantage ng donation? Ngayon pala nabigay ko na sa iyo, correct? Okay. Anong disadvantage ng donation? Eh, yung tatay niya nawala na ng kotse. Correct? But Mr. Client, so dalawang klase ang kliyente mo. Yung mahilig sa math at emotional. Di ba dalawang klase ang kliyente? Di ba? Yung isa, lahat ko computan ka. Correct? Tingnan mo to. Doon mo tayo sa compute. Mr. Client, why is donation better than you waiting to die? Okay. Mr. Client, I show you 2 scenario, 10 million and 10 million. Itong first 10 million, hintay ko mamatay ako. Yung pangalawang 10 million, ngayon pa lang bibigay ko na sa iyo. Mind you guys, ang tax ng donation na kapag namatay, parehong 6%. Here? Pero, pag namatay ako, magbabayad ako ng 6%. Magkano? 600. Correct? Magkano matitira? 9.4. Correct? Pag dinonate ko ng pera, buhay pa ako. 600,000 din ang tax ko. Alam mo ng difference? Patatanggap ng pamilya, 10 million pa rin. Bakit? Kasi itong 600,000 pag namatay ka, kukunin yon sa pera na dinonate mo. Yung 600,000 na pambayad dito, kukunin dun sa ibang asset niya. So ended up, for the same 600,000, ang may transfer mo dito is 10 million worth. Dito, ang tunay na transfer mo lang is 9.4 million. So mathematically, mas malaki ang natatransmit mo pag dinonate mo kaysa hintayin mo. Kita nyo? Diba? So sasabihin mo sa akin,
Elvin, hindi ko na masyadong papansinin yan. Pag kausap mo, mabilang, promise you, this is an eye-opener for him. Okay, guys? Now, ang hindi ko pa sinabi sa iyo, ganito. Sa donation, kapag 10 million yung pera mo, ang tax ay 6% on top of the first 250,000 pesos. So yung first 250,000, wala kang tax. Clear? Yes. So tingnan mo, Mr. Client. Kung 10 million mo, minus ang punto ng 250, 9.75 million lang ang tax. So mas maliit na naman, correct? So tingnan mo. Ganito gagawin ko. Tinulitin mo dyan. Timer na naman ako. Okay. Ma'am, ganito gagawin ko. Hahatiin ko yung 10 million. Yung first 5 million, bibigay ko this year. Yung next 5 million, bibigay ko next year. So yung 5 million na binigay ko this year, minus 250, 4,750,000, correct? Next year, minus 250 na naman. So ilan na minus ko? 500,000 na. So therefore, ang itatak sa akin ay 9.5 million lang. Okay? Now, kapag ginawa ko ng 10 taon to, every year magdididak ako ng 250. Tama? O ilan na lang matatak sa akin? 7.5. Ilan na lang. Kita niyo ginagawa ko? O, kung nag-donate ako, ay nag-donate. Okay. Pag nag-donate ako, ginawa ko siyang 40 years. Every year 250, ay piso, wala na akong kailangan bayaran tax. Tama ba? Ano lang problema doon? Grabe, 40 years, ang haba naman. Diba? Anak ni anak ko, etc. etc. Okay. Ito ang secret dyan. Ganito gawin mo, Mr. Client. Papa donate. Mama donate. Diba? Kasi ang donation per person. Eh di ba yung pinag-uusapan yung property naman ng mag-asawa yan? So Papa donate, Mama donate. So imbis na every year, 250 lang ang pwede niyong ibawas, 500 na. So therefore, nakalahati niyo na yung number of years. Okay. Guys, did you find that helpful? Kung ikaw yung client, did you find that a helpful tip on what to do? So, tingnan mo, what I did there is gain credibility. Tingnan mo to. In fact, Mr. Client, ready na kayo ha? Don't only do this to your property. Do this also to your cash. Bakit? You are given by the government 250,000 every year, tax-free, that you can donate to your children. Bakit hindi mo ginagamit yun? Alam mo bakit gano'ng importante yung Mr. Client? Yung anak mo ng 21 years old, for sure, in the future, bibili ka ng lupa, ipapangalan mo ng diretso sa kanya. Ano magiging problema nun? Nasabihan ng BIR, saan nang galing yung pera niya? Tama? So what are you going to do, Mr. Client? Habang bata pa yung anak mo, take advantage of the 250,000 deduction that you can do already. 10 years later, 2.5 million na nabigay mo. Si Papa nagbigay na ng 2.5, si Mama na nagbigay ng 2.5. Okay? What you're doing there is what we call as creating source of income for the children. What you're creating there is a proof of income that they can use later on if they will purchase a property. Alam mo? Alam mo nung pinakamaganda doon? You know how much policy, one sitting I sold using that technique? I was able to sell 32 policies. 250 each.
Okay? Alam niyo ang ginawa ko? Ang binentahan ko, hindi yung magulang. Ang binentahan ko, yung lolo at lola. Okay, paano ko ginawa yon? Ito na ngayon yung soft side. Yung si lolo makwenta. Si lola ma-emotional. Nung binigyan ko ng numero na stroke. Pinabiro lang. Nabuhay ka na ha? Okay, dito na kay lola. Lola, soft side. Mr. Client, I'm very happy on how you manage your children. Sobrang galing ng papalaki mo sa kanila. And I'm sure yung mga anak mo, ganoon din ang pagpapalaki nila sa anak nila. Okay? Now, itong mga pinaghirapan mo, pag binigay mo sa anak mo to, matutuwa sila. Diba? Sure, matutuwa din kayo, correct? Pero, yung mga anak mo, pag binigyan na nila sa anak nila yon, sigurado, matutuwa din yung mga anak nila. Correct? Pero alam mo, Mr. Client, medyo nalulungkot lang ako eh. Bakit nagte-thank you sila sa anak mo? Bakit nung binigay mo tong pera sa anak mo, at yung anak mo binigay yung pera sa apo mo, bakit yung mga apo mo nagte-thank you sa magulang nila? Di ba may mali doon? Kasi yung pera yun galing sa inyo eh. Hindi ba dapat nagte-thank you sila sa inyo? Kita nyo? So what am I doing there? I want the grandparents to give the money straight to their grandchildren. Now, kung natuwa na kayo sa concept na yun, dadagdagan ko pa yun. So, guess what? Tumayo na ako doon sa timer. Okay? So, ngayon, binigay ko sa iyo. Binigay ko sa apo ko. Correct? Now, pag binigyan ko ng 1 million to, okay, pag lumaki na to ngayon, not physically, of course, by age, okay, so, pag tanda niya, yung 1 million, sabi niya, ay, yung lola ko, binigyan ko ng 1 million, nung bata ako eh. Pero sa totoo lang, nung panahon na yun, ang laki ng 1 million. Pero ngayon, hindi niya ma-realize kasi feeling niya, ang liit na ng pera ngayon, correct? So, Mr. Client, huwag mo siya bigyan ng pera. Bakit? Kasi ang pera, pagdating ng panahon, feeling niya, maliit na lang yun. Rather, itong gawin mo. Give him the gift of income for life. Every time na natatanggap niya itong pera, alam mo sasabihin niya, salamat, Lola. Nakita mo yung lola ngayon, umiiyak yan. Kita nyo? So when you sell, tingnan nyo yung kausap nyo. Doon sa emotional side pa siya, o doon sa mathematical side. Okay? But very important, you have both techniques. Okay? Okay. I don't have the time already for the rest. I'll go straight to the insurance. Okay. Ano sabi sa insurance? Last na to, promise. Okay. Okay, ano sabi sa insurance? Kapag yung beneficiary mo, irrevocable, taxable ba o hindi? Ha? Hindi. Kapag revocable, okay, ang impression ng tao, kapag irrevocable, hindi taxable. That's correct. Kapag revocable, ang sagot dyan is, kapag walang change sa beneficiary, it will be deemed as irrevocable and thereby, hindi na siya taxable. Okay, I need to correct that impression. That's not correct. Because yung nakasulat doon na kapag hindi mo ginalaw yung policy, and it will be deemed as irrevocable, that is written in the insurance code. And it says there, it will be deemed as irrevocable. Unfortunately, if you look at the National Internal Revenue Tax Code, ang sabi niya, dapat explicitly stated that it is irrevocable. So, under the tax code, unfortunately, unless it's explicitly stated, it will be still considered as part of the gross. I just wanted to make that correct. Okay? Now, Mr. Client, what if I do this?
Okay, meron ba ditong lola? Wala pa naman siya. Meron? Anong pinaka number one problem ng isang family? Ng isang mayaman na family? Anong pinaka number one problem ng isang family? Sigurado hindi. Lahat naman may problema sa pera. But ito yung, so far, in my career, ito yung by far, number one na biggest concern nila. Tell me if this is what your client is telling you. Ang pinaka-fear nila, yung pera nila, mapunta sa in-laws nila. Tama? Yes. Ang pinaka-fear nila, mawala yung pera sa dugo nila. Okay. Listen to this statement because this is a statement that I always use to start my conversation. Mr. Client, what if I can create and guarantee you that your money will always stay in your bloodline? What if I can guarantee that your money will always stay in your bloodline? If you're that affluent, do you want to listen to me? Galing ba? I promise you, lahat ng kliyente mo, yan ang pinanginatatakutan nila. Lalo na kung ikaw yung asawa. Pwede biro lang. Question. Paano ko gagawin yun? Paano ko gagawin yun? Interestingly, the easiest solution is to just use insurance. Why? Remember Sanjay? Anong sinabi niya ang dapat most likely na binibigay mo sa isang affluent? Is it a single pay or regular pay? Sabi niya single pay, correct? Okay. Why? Ang isang mayaman, hindi niya problemang to create money. Kasi marami na siya noon eh. Ang problema ng isang mayaman is to fix his money. So hindi niya kailangan to create more money kasi marami na siya noon. Ang kailangan niya is to fix his money. The traditional way of using insurance is, if I die, I create money. Correct? But this scenario, I can still use insurance to fix your money. All I need to do is to just wrap your money with an insurance. Kita niyo paano ko ginagamit? Listen. Every Christmas, alam niyo saan ako bumibili ng pagregalo ko? Sa Rustans. Yung binibili ko, mura lang. Pero dahil sa Rustans ko binili yun, yung wrapper ko, Rustans. Tama ba? Pag Rustans na yung wrapper ko, aba, ako yung pinaka-social na regalo. So you see, Mr. Client, I don't want you to buy insurance. Di ba nagulat na naman yung kliyente mo? I just want you to take advantage of the insurance contract. What do I mean by that? Your money, let's just wrap that with an insurance. Bakit wrapper? Para mura lang. Gano'n ka mura? For every 1 million pesos na gusto mo linisin ko, you just need to pay me 1,000 pesos. Mahal ba yung mura? For every 1 million na gusto mong linisin ko, you just need to pay 1,000. Every year for 5 years. Mahal, mura. Mura, correct? Kayo, gusto niyo ba yun? 1,000 lang gagastusin niyo. Ito yung guarantee ko sa inyo. Your money will always stay in your bloodline. For 1,000 pesos for 5 years. Worth it? How will I do that? How will I do that? All I need to do is to take advantage of the insurance contract. In an insurance contract, nandiyan naman sila pang.
In an insurance contract, tinago na, ay, give up, ganun, ha? In an insurance contract, sino nasa kontrata? Insured? Beneficiary? Owner. Mr. Client, tanungin lang kita, kanino mo gusto mapunta yung pera mo pag namatay ka? Sabi niya sa anak niya, correct? Okay, very good. Then we'll put yung anak mo as the insured. Or the anak mo. Sino beneficiary? Ikaw, Mr. Client. And not only that you're a beneficiary, you're an irrevocable benefit. Okay? Now, sinong policy owner? Ikaw pa rin. Okay? Now, ginagawa niyo to, di ba? Yung tawag doon, borrowed life, correct? But did I use the word borrowed life? No. You know why? If you use the word borrowed life, nakikbutas yung solusyon mo. What I'm sharing here is highly intentional. Ay, insurable si Lolo. Gagawin ko pa rin insured yung anak. It's intentional. Okay, question. Posible bang mamatay yung una yung anak? Pag namatay yung anak, saan mapunta yung pera? Babalik sa lolo, correct? Babalik sa lolo, correct? Or sa parent, correct? Okay. Guess what? Bumalik na yung pera sa'yo. Now you can do whatever you want. Kapag binigay mo na yung pera mo sa anak mo, namatay yung anak mo, I'm sorry, nasa asawa na niya yan. Pero doon sa ginagawa ko sa'yo, babalik mo na sa'yo yung pera. Now, gusto mong bigay sa asawa ng anak mo, no problem. At this is your choice, Mr. Client. Question. Pag namatay yung anak, pag namatay naman niya yung parent, sino nawala? Sino nawala? Yung owner at yung bene, correct? Okay, pag nawala yung owner, sino bago owner? In short, Mr. Client, nalipat ko na yung pera sa anak mo. Just what I promised you. Mr. Client, ang secondary beneficiary mo dito yung apo mo. Nawala ka na, nawala na yung primary beneficiary, the second beneficiary will now be the primary beneficiary, which is your grandchild. Mr. Client, I just did my promise to you. Your money will never go to your in-laws legally. With that, thank you very much.